Mga idol at kabayan, breaking news! Barkong pangingisda ng Pilipino binangga ng isang dambuhalang barko na pinaniniwala ang barko ng China. Ito ang inihayag ni Senator Francis Tolentino sa kanyang press conference ngayong araw. Chinese characters, Yang Fu, isang malaking barko na binangga. Muli yung ating mangingisda na nangingisda at nawawala. Ayon sa senador, dalawa ang sakay ng bangkang dimotor ng Pilipinas. Isa dito ay nakaligtas at ang isa naman dito ay patuloy pa rin hinahanap ng mga otoridad ng Pilipinas. Nangyari ang insidente noong ika-3 ng Hulyo sa West Philippine Sea, malapit sa Panatag Shoal. Dagdag pa ng senador, ang dambuhalang barko na nakabangga ay may nakaukit na Chinese character at meron itong pangalang Yang Fu. Diyan ng tanghali kung saan ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea, malapit sa Bajo de Masinloc. Nasa akin yung coordinates. At dahil dito, lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda na ang pangalan ay Jose Mondoñedo. Si Jose Mondoñedo ay huling nakitang palutang-lutang, ito yung pangalan niya, July 7 sa may West Philippine Sea. At ang pangalan ng barko na bumangga ay Yang Fu. Ito yung coordinates kung saan nangyari. At kagabi ay nagbigay ng update sa akin si Admiral Gaban, ang chief ng Philippine Coast Guard, kung saan sinasabi niya at kinumpirma niya. Ito yung text niya. Good evening, sir. Hinahanap na po natin since July 7, sir. As soon as reported po sa atin, sir, ng Coast Guard vessel 4003 did first as it's been patrolling Bajo de Masinloc. Then today, Coast Guard vessel 4407 relieved the ship, sir. Coming from Admiral Gaban. I've also directed the Coast Guard NCR Central Luzon to initiate investigation for appropriate filing of a case against the responsible vessel. And it would seem na ito yung pangalan nga ng vessel, baka mali lang ang pronunciation ko, Chinese characters, Yang Fu, isang malaking barko na binangga. Muli yung ating mangingisda na nangingisda at nawawala si Ginoong Mondoñedo since July 7. So yan po yung ating breaking news sa inyo. Kung matatandaan nyo, matagal-tagal na meron din nangyaring insidente nito sa may Dalampasigan, malapit sa Pangasinan, kung saan meron tayong na-file na kaso at nag-report na rin po sa akin ng Department of Justice na kahit walang koordinasyon at tulong ang Marshall Islands, ay nasampahan na ng kaso yung isang barko. Kung matatandaan nyo, nag-hearing tayo mga ilang buwan na, matagal-tagal na yon, kung saan meron ding nasawi na mga mangingisda tayo. So ito, kumpirmado ito, July 7. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para marinig nyo yung isang nag-report sa akin sa pangyayaring ito. Ang pangalan nung nabangga ay si Robert Mondoñedo. 12:30 ng Robert at Jose yon. July 7. Nakita na lang palutang-lutang. Yes po, nakita siya ng isang dumadaan na fishing vessel. So, ano to, positive Chinese vessel yan nakatangga? May Chinese character daw po yun yung dumaan, dapat siya nakita niya naman. Tsaka na-report na to sa Subic Coast Guard din. Yes po, naki-commander po ng Coast Guard Subic, siya po nakakagat lahat talaga. Okay, salamat konsehal, salamat. Yan po ay tinig ng isang konsehal ng San Marcelino, Zambales. Ang pangalan niya ay Councilor Lee Aquino. Okay na tayo nun. Oh. Yes. Hindi po, hindi militia. So, meron na kayong breaking news. Next. May information kung authorized yung
Hindi ko alam kung sa freedom of navigation siya, kung ano man ang nangyari. So, ongoing pa yung investigation kasi yung huling text sa akin ni Admiral, kagabi pa yon. Kagabi pa yon. Missing, si Mr. Mondoñedo, magkapatid kasi yun eh, si Robert at saka si Jose. Yung isa naligtas kasi na hindi siya, nakakapit siya doon sa bangka na isa. Pero bakit po umabot doon sa area na yun ng West Philippine Sea, yung bangka? Kung maliit lang yung Nangingisda sila. Nakatali sa payaw. Nakatali sila sa payaw ng banggain ng isang dambuhalang barko ng, alam niyo na, Yangfu. Sir, yung Yangfu ay government vessel ng China o private vessel? Ang sa ngayon, kulang pa yung, kasi tumakas eh. Hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda, tumakas na siya dire-diretso. So, identified naman siya, malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Sorry, just to be... Hello? Ayun, sir, sorry. Nangyari to July 7. July 7. July 7, nakita rin yung bangkay nung may... Hindi na nakikita pa yung isa. Hanggang ngayon, hinahanap pa. Dalawa yun eh. Yung isa, buhay. Buhay yung isa. Oho, yung si Jose, ito yung missing pa. Kaya yung pamilya noong nawawala, nakipag-ugnayan doon sa nag-report din sa akin, at yung nag-report sa akin ay humingi ng tulong para humingi ng assistance sa Philippine Coast Guard. At si Admiral Gaba naman ay umaksyon kaagad kagabi. Yung binasa ko sa inyo yung mga text messages na hinahanap na raw nila at nagrelyebo lang yung dalawa nilang barko sa area, yung MRRV 4003 pinalitan ni MRRV 4407. Siguro alam niyo na MRRV, multiple rescue, di ba? This vessel response is R. PCG on, multiple rescue response vessel. Sir, hindi nung ilang tao yung nangingisda? Nung bilangga? Dalawa. Dalawa lang. Missing na yung isa. Palutang-lutang nung huli nakita. Okay na, meron na kayong breaking. Sir, clarification lang. Kung sakali, anong kaso yung pwede nating isampa? Kung ano man yung naging kaso nung unang sinampa natin doon sa barko na nakaregister sa Marshall Islands. Natatandaan niyo yun na nag-hearing tayo? Ang nakikita kong unang tama yun, nakikita ko rin siguro yung IMO para maklaro kung ano talagang registry nito, kasi sila makakapag-determine kung anong registry. Although Chinese characters ito, minsan kasi yung flag of registry iba. Minsan Marshall Islands, minsan Panama, minsan Liberia. Pero ang kailangan ngayon matuntun kung nasaan yung nawawala natin mangingisda.